Chapter 10. Umawang ang labi ko nang tumambad na sa mukha ko ang alaga ni Marcus. Hindi ito ang unang beses na nakita ko ito. Nakita ko na ito nang noong makita ko siya sa loob ng banyo at nagsasarili. Pero ngayon ko lang ito nakita ng harapan at malapitan. Ngayon ko lang din ito nahawakan. Mataba, mahaba at maugat ang alaga ni Marcus. Kulay brown ito at mamula-mula ang ulo. Bilog na bilog din ang itlog niyang nakalawit sa ilalim at trim ang kanyang buhok. Panipig. Marcus, natatakot paano kapag nakuha mo na sa akin ang gusto mo? Baka bigla mo na lang din akong bitawan. That won't happen, sweetie. Tuldok panipig. Kaya habang hindi mo pa natutupad ang pangako mo, walang penetration. Hayag ko. Nagsalubong ang kilay niya. What? You heard me, Marcus. And I'm serious. Malalim siyang humugot ng hininga. Gumuhit sa kanyang gwapong mukha ang protesta. Tila ba bigla siyang namroblema ng malaki. I'm sorry Marcus. Naniniguro lang ako. Ayokong maging talunan sa huli. Pero kung gagawin mo ang pinanggako mo, I promise you, paliligayahin kita. Bulong ko sa isip. Niva, huwag mo naman akong pahirapan ng ganito, please. Tuldok. Alam mo namang sabik na ako sa iyo at malapit na akong mabaliw kapag hindi pa kita naangkin. Aniya sa nayayamot na boses. Gawin mo muna ang pinanggako mo. Hiwalayan mo si Ma'am Claudia. At kapag nangyari yun, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Hindi siya agad nakaimik at matiim lang na nakatingin sa akin. Pinapungay ko naman lalo ang mga mata at pinalungkot. I love you, Marcus. Sambit ko at nakita kong nag-iba ang kislap ng kanyang mga mata. Bahagya ring napaawang ang kanyang labi, mahal na kita, Marcus. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na mahalin ka kahit may pamilya ka na. Ikaw lang ang lalaking minahal ko ng ganito. Sa'yo ko lang din gagawin ang bagay na ito. Handa akong ibigay ang sarili ko sa iyo pero gusto ko munang makasigurado dahil sa ating dalawa ako ang dehado. Mahal na mahal kita at nagseselos na ako kay Ma'am Claudia dahil siya pa rin ang inuuwian mo. Tuldok panipik. Hinaplows niya ang pisngi ko. Damn sweetie. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya ngayon. Ang sarap marinig mula sa labi mo na mahal mo ko. And believe me. Mahal na mahal din kita Niva. Hindi ako mababaliw sa iyo ng ganito kung hindi kita mahal. And I understand you and respect you. Tutuparin ko ang mga pinanggako ko sa iyo. Bigyan mo lang ako ng panahon, sweetie. Ngumiti ako sa kanya. Yumuko naman siya at hinalikan ako ng masuyo sa labi na akin namang tinugon. May tuwa sa puso ko sa kanyang sinabi. Pero hindi ako dapat makontento lang sa mga salita niya. At kahit nag-e-enjoy ako at nasasarapan, kailangan maging tuso pa rin ako. Parang isang masarap na ice cream ang alaga ni Marcus na dinidila-dilaan ko mula sa base hanggang top. Walang balat na hindi nadadaanan ng dila ko. Ito ang unang karanasan ko. You're so amazing, sweetie. Anas niya. Humajijek ako at ako na ang kumabig sa batok niya at siniil siya ng halik. Inayos na namin ni Marcus ang aming nga sarili. Siya ang naglinis sa akin. Pinunasan niya ang mud niya sa aking katawan. Natatawa pa nga siya at nangangisi na parang proud pa na pinaliguan niya ako ng katas niya. How's your office? Marcus, medyo late ka nang umuwi. Nagtaas ako ng tingin kay Papa na nasa kabilang kabisera. Nasa gitna kami ng hapunan at eksaktong kara-rating ko lang mula sa secret dinner date namin ni Niva. Dinate ko siya dahil parehas kaming umamin na mahal namin ang isa't isa. Hanggang ngayon nga ay wala pa ring pagsidlan ang saya at tuwa sa puso ko. Para tuloy akong nagbibinata na kilig. Marami lang home paperworks, Papa. In overtime ko na para hindi ako masyadong matambakan ng papers. Pagsisinungaling ko. Ngunit may katotohanan naman na marami akong papers na kailangan reviewin. Tumanggo-tango si Papa. Pero huwag kang masyadong magpakasubsob sa trabaho mo, Marcus. Baka maapektuhan ang kalusugan mo. Don't worry, Papa. Inaalagaan ko ang sarili ko at hindi ako nagpapabeya. Mabuti naman kung ganun. Pero nawawalan naman ng time si Marcus sa amin ni Daisy, Papa. Dahil sa sobrang busy niya sa office niya. Bumagal ang pagmuya ko sa sinabi ni Claudia. Inosente pa siyang tumingin sa akin. Siya nga, Marcus. Bilang sa akin ni Papa. Hindi naman ako agad nakasagot at nakatingin lang kay Claudia. Hindi maganda yan, anak.
Dapat priority mo pa rin ang pamilya mo. You are right, Papa. Segunda pa ni Claudia. Bumantong hininga ako. Dinampot ko ang baso ng tubig at uminom. Bigla akong nawalan na ng ganang kumain. Hindi dahil sa busog na ako kundi dahil kay Claudia. I'm sorry, Papa. It's okay, son. Pinaalalahanan lang kita. Daddy, can we go to Tagaytay this weekend? I missed riding a horse. Nilingan ko si Daisy na inosenteng nakatingin sa akin. Kunot noong tiningnan ko si Claudia na may matamis na ingati sa labi. Hinaplos-haplos pa niya ang buhok ni Daisy. Duda ko ay sinulsulan niya ang bata. Tingnan natin, princess. Sabi ko na lang at ngumiti sa anak. Bakit? Busy ka ba this coming weekend, Marcus? Tanong ni Papa. Hindi po ako sure, Papa. Baka po mag-uwi ako ng papers. Ko? Iwan mo na lang sa opisina mo ang mga paperworks mo. Pagbigyan mo na ang anak mo. Ipasyal mo ang mag-ina mo sa Tagaytay. Please, Daddy. Miss ko na po talagang sumakay ng horse. Nakangusong-ungot pa ni Daisy. Actually kanina pa nangungulit si Daisy sa akin na pumunta tayo sa Tagaytay, Han, dahil miss na nga niyang sumakay sa kabayo. Ang sabi ko ay sabihin sa'yo. Kaya pagbigyan mo na. Segunda pa ulit ni Claudia na akala mo ay isang ulirang ina. Bumantong hininga ako. Alright, pupunta tayo sa Tagaytay. Yehey, thank you Daddy. Tuwang sambit ni Daisy. You're welcome, Princess. Hinaplos ko ang buhok niya. Bumaling ako kay Claudia at binigyan siya ng nagbabalang tingin. Pero matamis lang niya akong nginitian. Ngiting nagtagumpay sa paninipula sa aking ama at anak. Lolo, sama po ikaw, aya ni Daisy kay Papa. Salamat na lang, apo, pero hindi pwede si Lolo dahil nagpapagaling pa ako. Ay ang sad naman po. Di po ikaw kasama, malungkot na sabi pa ni Daisy. Natawa naman si Papa, huwag ka nang masad apo. Pag magaling na si Lolo, pwede na akong sumama. 8/9, promise po. Yes po, yay. I love you Lolo. I love you too my only apo. Claudia tawag ko sa asawa pagpasok ko ng kwarto. Yes honey. Malambing na sagot niya laglabas ng walk-in closet. Bagong shower siya at nakasuot ng manipis na nighties na halos aninag ang maseselang parte ng katawan. Tell me, sinulsulan mo ba si Daisy kaya bigla ay gusto niyang magtagaytay? Of course not. Inaasahan ko nang itatanggi niya yun. Don't fool me. I know Daisy. Hindi yun nagre-request na gumala sa malayong lugar. Kung gusto niyang gumala ay sa mall, park, o amusement park lang siya magre-request. Hindi siya magre-request na magtagaytay kung walang nagsabi sa kanya. Umikot ang mata niya. Fine. Ako nga ang nagsabi sa anak natin. Binanggit ko lang naman yun pero hindi ko siya sinulsulan. Tapos, nagka-interes siya. Namimiss niya raw mag-horseback riding. Humugot ako ng malalim na hininga para pawiin ang inis sa asawa. Sakahan, bakit ba ayaw na ayaw mong magtagaytay tayo? Hindi sa ayaw ko. Pwede naman tayong magtagaytay sa ibang araw. Sinabi ko naman sa'yo na busy ako sa weekend. Oh well. Naka-promise ka na kay Daisy. Kapag hindi tayo natuloy, siguradong magtatampo yon. Ikaw rin. Aniya at umupo sa dulo ng kama sabay de 4 at ngumiti ng matamis. Tinaas pa niya ang lelayan ng nighties kaya 1/10 lalong tumambad ang mapuputi niyang hita. Bored ko lang siyang tiningnan at tumalikod na. Han, wait. Huminto ako sa paglalakad at nilingon siya nang hindi humaharap. Tumayo siya at lumapit sa akin sabay yakap mula sa likuran ko. Ramdam ko ang matigas niyang dibdib sa aking likod at ang mainit na singaw ng kanyang katawan. Humimas-himas ang kanyang kamay sa aking dibdib pababa sa tiyan habang hinahalik-halikan ang aking likod. I miss you, Han. Malambing na anes niya at bumaba pa ang kamay sa harapan ng pajama pants ko sabay dakot sa kargado kung hindi man lang kumislot. Hinawakan ko ang kamay niya at tinanggal. Binaklas ko rin ang mga braso niyang nakapulupot sa aking katawan. Sa study room lang ako. Mag-uusap kami ni Papa. Malamig lang na sabi ko at lumabas ng pinto. Awang ang labing tinitigan ko ang pintong nilabasan ni Marcus. Hindi ako makapaniwalang basta na lang niya akong iniwan dito sa kwarto. At bakit ganun? Hindi man lang tumigas ang kargado niya ng Dakmain ko. There is something wrong with him. Nararamdaman ko.
Malamig na siya sa akin noon pero nagre-response siya sa pang-aakit ko. Ngunit ngayon ay mas damable pa ang panlalamig niya at hindi na nagre-response sa akin. Bihira na lang din siyang tumabi sa akin at kung magkatabi man kami sa pagtulog ay para naman siyang tuod. Tumiimbagang ako at kinuyam ang kamao. Iba na ang nararamdaman ko ngayon at lalong tumitindi ang ngit-ngit sa dibdib ko. Don't tell me may iba nang nagpapatigas sa'yo, Marcus. Malalaman ko rin yan. At kapag nalaman ko ay humanda sa akin ang babae mo. Nagdadabog na pumasok na lang ako sa walk-in closet para ituloy ang routine bago matulog. Dapat nga ay kasama ko ang mga kaibigang socialite ngayong gabi at nagpa-party kami ngayon sa isang high-end club sa Taguig. Pero dahil nandito ang gerang na ama na Marcus ay kailangan kong magpakitang tao muna para hindi niya ako pull on. Kailangan muna akong magtiis. May problema ba kayo ni Claudia, Marcus? No papa, bakit nyo naman na itanong yan? Nakangising tanong ko sa ama at umupo sa single couch na kaharap niya. Sinimsam ko ang brandy sa hawak na baso. Napapansin ko lang kasi na parang malamig ka kay Claudia. Nilapag ko ang baso sa center table. Pagod lang ako, papa. Sabi ko nang hindi tumitingin sa ama. Pagod. Pero kay Daisy ay malambing na malambing ka. Of course papa, she's my daughter. And Claudia is your wife. Hindi ako agad nakaimik. Tell me son, ano ang problema? Bumantong hininga ako. Nothing, papa. Oh come on. Sa akin ka pa ba maglilihim? Ngumisi si papa. Kilalang kilala kita, Marcus. Bata ka palang walang lihim mo ang hindi ko alam. Natawa na ako sa sinabi ni papa. May katotohanan ang sinabi niya na alam niya ang lahat ng lihim ko noong bata ako hanggang ngayon. Close ako sa kanya at papa's boy ako. Mas close ako sa kanya kesa kay mama at spoiled ako sa kanya noon. Lahat ng gusto ko ay binibigay niya. Siya rin ang unang tinatakbuhan ko kapag may problema ako dahil siya ang mas nakakaintindi sa akin. Muli akong bumantong hininga. Well, it's about Claudia, papa. Umpisa ko. Ngumisi siya. I know. Tinukod ko ang dalawang siko sa magkabilaang tuhod at tumingin sa amin. Gusto ko na makipaghiwalay sa kanya. Hindi agad umimik si papa at matiim lang na nakatingin sa akin. Totoo ba yan? Yes papa. Hindi na ako masaya sa kanya. Tumawa si papa at sumandal sa backrest ng couch at umiling-iling. Kailan ka ba naging masaya sa kanya? Napilitan ka lang naman na pakasalan siya dahil nabuntis mo siya. Kinulong mo ang sarili mo sa kanya. Kung nakinig ka lang sana sa akin noon. Hinimas ko ang batok, I know papa. At pinagsisisihan ko yun. Pero hindi pa naman siguro huli ang lahat. Abay hindi pa. May pagkakataon ka pang makawala sa tali sa kanya. You know from the very start that I don't like Claudia for you. Nagiging civil lang ako sa kanya dahil asawa mo na siya. I know papa. So, nasabi mo na ba sa kanya? Hindi pa papa. Oh, don't tell me nagdadalawang isip ka pa. Hindi papa. Desidido na talaga akong makipaghiwalay sa kanya. Hinihintay ko lang ang tamang pagkakataon. Bakit mo pa pitotigilan? Hindi ganun kadali ang makipaghiwalay sa kanya. You know Claudia, siguradong hindi siya papayag. Bumantong hininga siya. Mukhang may pinplano ka, Marcus. Pero may tiwala naman ako sa'yo. Alam kong alam mo ang ginagawa mo. Thanks, papa. But how about Daisy? Maaapektuhan ang bata sa pakikipaghiwalay mo sa mommy niya. I know, papa. Pero matalino ang anak ko na yun. Maiintindihan niya ako. At kanino mapupunta si Daisy? Of course sa akin, papa. Pero malakas ang laban ni Claudia sa anak niyo kung sakaling ay laban niya ang custody sa korte. Ang batang nasa edad 7 pababa ay dapat nasa kalingapan ng isang ina. Hindi kayang alagaan ni Claudia si Daisy. Mas marami siyang oras sa negosyo niya at mga parties. Ay lalaban ko si Daisy sa korte at ako ang mananalo. Ngumiti si papa at tumanggaw-tango. Mabuti naman. At kung kinakailangan na gamitin natin ang lahat ng koneksyon natin para manalo sa custody ni Daisy, gagawin natin. Wala akong tiwala kay Claudia. Tumanggaw ako. Salamat sa suporta, papa. You're welcome, son. Dinampot ko ang baso ng brandy at inisang lagok ang laman nun. Parang lumuwag ang dibdib ko nang masabi ko kay papa ang tungkol sa plano kong pakikipaghiwalay kay Claudia. Muli kong sinalina ng brandy ang baso at sinimsam ito.
Tumingin ako kay Papa at sumalubong sa akin ang matiim niyang tingin. Parang may gusto siyang sabihin. Tell me son, anong pumasok sa isip mo at bigla kang nagdesisyon na hiwalayan ang asawa mo? Something came up, Papa. Nakangiting sabi ko at muling sumimsam ng brandy. Tumaas naman ang kilay niya at ngumisi. Are you in love, son? Hindi ako sumagot at mahinang tumawa lang. So who's that woman? Makikilala niyo rin siya sa tamang panahon, Papa. Alright. Basta kung saan ka masaya, son. Pero sana ay matuto ka ng maging wise. Maging leksyon na sa iyo ang pagpapakasal mo kay Claudia na labag sa loob mo. Yes, Papa. You mean, may mini vacation kayo ng pamilya mo sa weekend sa Tagaytay and Friday night ay babiyahe na kayo. Sambit ko habang nilalaro ko sa kamay ang necktie niya. Nakaupo ako patagilid sa kondongan niya. Yes, sweetie. Nag-promise ako kay Daisy. Okay. Nang hahaba ang ngusong saad ko sabay yuko. Tumaas ang kamay niya at hinawakan ang baba ko at tinaas. Malungkot naman akong tumingin sa kanya. You look sad, sweetheart, tipid akong ngumiti. Naiinggit lang ako, Marcus. Hindi mo naman maaalis sa akin ang may inggit. Pero naiintindihan naman kita. Hinalik-halikan niya ako sa pisngi. I'm sorry, sweetie. Hayaan mo, gagawa ako ng paraan para makapag-out of town din tayo. Talaga, ngumiti siya. Yes. Anywhere you want. Saan mo ba gusto? Ngumuso ako. Bigla akong na-excite na mag-out of town kasama siya. Kahit saang lugar. Basta kasama ka, masayang-masaya na ako, Marcus. Okay, ako nang bahala. Aniya at dinampyan ako ng magaan na halik sa labi. Hinawakan ko naman ang pisngi niya at gumanti din ng padampi-dampang halik. Masuyo, matamis at nanunudyo ang halik na pinagsasaluhan namin ni Marcus. Nilalasap namin ang tamis at lambot ng labi ng isa't isa habang ang kanyang kamay ay banayad na humahaplos sa aking mga hita. Gumaganti rin ako ng haplos sa kanyang leeg at malapad na dibdib. Mariin kong hinitit ang sigarilyo sabay buga ng usok sa ere. Hindi ko mailabas ang inis ko at ngit-ngit kaya dinaan ko na lang sa paninigarilyo. Hindi ako pumasok ngayon sa opisina ko dahil baka may bunten ko ang inis sa mga empleyado ko. Ayokong mabawasan na naman ang empleyado dahil mapipuli ang kumpanya ko lalo pa at humihina ang sales nitong mga nakaraang buwan. Isa pa yon sa ikinaiinis ko. Kasalanan ito ng mga nagsusulputang cheap beauty products na ang lalakas ng loob na kalabanan ako. Palibas sa mga inggit, mga gaya-gaya naman at walang originality. Pero ang pinakakinaiinisan ko talaga ay si Marcus. I don't know what his problem kung bakit sobrang lamig na niya ngayon sa akin. Para bang nandidiri na siya kapag nakadikit ako sa kanya. Dati-rati kapag nagtatalo kami ay nadidaan ko pa siya lamang at haplos. Ngayon ay hindi na, kaya buwisit na buwisit ako. Hindi nga ako nakatulog kagabi ng maayos kaya masakit ang ulo ko paggising ko kaninang umaga. Hindi ko na nga naihatid si Daisy sa school kaya si Marcus na lang ang naghatid. Ma'am Claudia, lumingon ako. Tumaas ang kilay ko nang makita si Manang Bising na paalit-salit ang tingin sa akin at sa sigarilyong nakaipit sa daliri ko. Yes Manang, may kailangan kayo. Wala naman, Ma'am Claudia. Pero naninigarilyo pa rin po pala kayo. Hindi po ba't pinagbawalan na kayo noon ni Sir Marcus sa pininigarilyo? Ngumisi ako at humarap sa matandang mayordoma. Hinithit ko ang sigarilyo at binuga ang usok sa harapan niya. Inihit naman siya ng ubo at pinaypay ang kamay para hoiin ang mga usok, tumawa naman ako. Noon pa yon, Manang. Saka isa pa, hindi naman alam ni Marcus na naninigarilyo ulit ako. Maliban na lang kung sasabihin nyo. Hindi naman siguro kayo sumbungera at pakialamera. Natigilan siya saglit. Syempre hindi. Good. Dahil ayoko sa lahat ng sumbungera at pakialamera lalo na dito sa pamamahay ko. Sabi ko sabay hagi sa sahig ng upos na sigarilyo at tinapakan yun. Sinipa ko pa yun patungo sa Bermuda grass. Nilampasan ko na ang mayordoma na hindi na nakaimik. Napangisi na lang ako. Nagring ang cellphone ko. Sinagot ko naman yun. Hello Axel. Yes, I will go later. Isa-isa kong tinitingnan ang mga pictures na sinend sa akin ni Arman. Mga pictures yun ni Claudia at ng lugar na mga pinupuntahan niya. Maliban sa opisina ay pumupunta ito sa mga high-end restaurant, bar at hotel kasama ang kaibigang si Jessie at ibang socialite. Minsan ay kasama ang mga endorser nito.
Wala namang kakaiba sa mga pinupuntahan niya. Bumantong hininga ako. Hindi ako kontento sa mga nakalap na impormasyon ng tauhan. Simula nang dumating dito si Papa ay hindi na siya late kung umuwi. Expected na yon dahil ayaw niyang pull-on siya ni Papa. Patuloy mo lang siyang sundan, Arman. Bukod sa mga lugar na pinupuntahan niya ay kunan mo ng larawan ng mga taong nakakasalamuha at nakakasama niya. Oho, sir, tumanggo-tango ako, dadagdagan ko ang sweldo mo. Salamat, ho, nagpakawala ako ng malalim na hininga pagtayo ko sa bangkito. Tapos na akong magbanlo at isasampay ko na lang ang mga damit namin ni Ante Val. Kaunti lang naman ang damit ni Ante at mas marami ang mga damit ko. Bihira lang naman akong maglaba dahil nagpapalaundry kami ni Ante Val. Pero ngayon ay mas gusto kong ako ang maglaba. Ay nako, sabi ko naman kasi sa'yo magpa-laundry na lang tayo. Dapat nagpapahinga ka ngayong Sabado at bukas. Ani Ante Val pagpasok ko sa loob ng bahay. Katatapos ko lang maglaba. Ayos lang po, auntie. Exercise ko na rin ang paglalaba. Wala ka bang gala ngayon? Wala po. Dito lang po ako sa bahay maghapon at bukas. Sabi ko at umupo na sa mesa. Pinagluto ako ni Ante Val ng pansit canton. Napapansin ko parang wala kang social life, ha? Puro ka lang office at bahay. Umupo na rin si Ante Val para saluhan ako. Tumawa naman ako. Lumalabas naman po ako minsan. Oo, pero sa mall lang. Di ba nga po, pinagbabawalan ako ni Nanay Feli na huwag akong gumala-gala dito sa Manila kung di naman importante. Baka kasi makita ako ni Tita Claudia. Sambit ko at samubo ng pansit canton. Sa tingin ko naman hindi na kayo magkakasalubong ng tiyahin mo. Kahit maliit itong Manila ay parang malaki na rin dahil overpopulated na. Isa pa, kung makakasalubong mo man siya, siguradong hindi kanya mamumukhaan o makikilala. Ang layo-layo na kaya ng hitsura mo ngayon kesa sa hitsura mo noong bata ka. Para kang ugly duckling turned into a beautiful swan. Ganon ang atake mo. Natawa ako sa sinabi ni Ante Val. Pero totoo ang sinabi niya. Hindi nga ako nakilala ni Tita Claudia nung una kaming nagkita sa opisina. Pero hindi ko na yun babanggitan sa kanya para hindi siya mag-alala. Wala pa bang boys na nagpaparamdam sa'yo sa opisina nyo? Meron naman po, auntie. Pero di ko po ini-entertain. Ay bakit naman? Wala po kasi akong interes sa kanila. Saka mas focus po ako sa trabaho ko. Huwag kang ganyan, Niva. Enjoyin mo naman ang pagiging dalaga mo at huwag masyadong dedicated sa trabaho. Sige ka, baka di mo namalayan wala ka na sa kalendaryo pero dalaga ka pa rin. Gaya ng Nanay Feli mo. Sa sobrang dedicated sa trabaho, hayon tumandang dalaga. Ngumiti ako kay Ante Val. Huwag po kayong mag-alala, Ante Val. Hindi naman po siguro ako haantong sa pagtandang dalaga. Kapag dumating ang tamang lalaki para sa akin, magpapakasal ako sa kanya. Tumanggo-tango siya. Tama yan. Pero dapat kilalanin mo muna ng mabuti ang lalaking yun bago ka magpakasal. Opo. O siya, tapos na akong kumain. Maliwan muna kita. Pupunta na ako sa salon ko at baka papetex-petex lang ang mga bakla doon. Sige po, auntie. Ako na lang po magluluto ng pananghalian natin. Huwag ka nang magluto. Nakapagluto na ako ng ulam natin. Magpahinga ka na lang. Sige po. Lumabas na si Ante Val ng kusina at naiwan na akong mag-isa. Inubos ko na ang pansit canton at hinugasan na ang mga pinagkainan. Wala na akong ibang gagawin dito sa bahay kundi magpahinga na lang. Nakapaglinis na kasi si Ante Val ng buong bahay kanina at nakapagluto na. Sobrang swerte ko talaga at napunta ako sa mga mabubuting tao na tinuturing akong sariling kadugo. Kahit madilim ang nakaraan ko ay nagkaroon din ako ng magandang buhay sa piling ni Nanay Feli at Ante Val. Pumasok na ako sa kwarto para kumuha ng damit na isusuot. Maliligo ako dahil nanlalagkit ako sa pawis. Gusto ko sanang pumunta ulit sa puntod ni Mommy at Daddy. Ngunit nag-aalala naman ako na baka magduda ang caretaker doon at magkwento kay Tita Claudia. Di bale, kapag maayos na ang lahat kahit araw-araw ay dadalawin ko sila sa puntod nila. Tumapat ako sa life-size mirror habang tinutuyo ng tuwalya ang buhok. Katatapos ko lang maligo at preskong-presko ang pakiramdam ko. Tiningnan ko ang sarili sa salamin. Nakatapis lang ako ng tuwalya.
Marami ang nagsasabi sa akin ng mga empleyado sa company na kutis artista daw ako. Makinis at natural na maputi. Pwedeng-pwede nga raw akong mag-artista o kaya ay maging endorser ng mga beauty product. Marami ding mga empleyadong lalaki sa company ang nagpapapansin sa akin kahit nga mga taken at may asawa pa ang iba. Pero hindi ko naman sila ini-entertain at ngangitian lang dahil mas focus ako ngayon kay Marcus. Isa pa ay walang ibang lalaki ang nakakapukaw ng interes ko maliban kay Marcus. Biglang may naisip akong kapulyahan nang maalala si Marcus. Nasa Tagaytay na siya ngayon kasama ang mag-ina niya at medyo namimiss ko na siya. Last text niya sa akin ay kaninang umaga. Lalabas daw sila ng hotel nila at magbi-breakfast sa resto. Kinuha ko ang cellphone na nakapatong sa kama at binuksan ang camera. Kinuhanan ko ng picture ang sarili sa salamin. Plano ko siyang baliwin habang nasa Tagaytay siya. Para kahit si Tita Claudia ang kasama niya ay ako pa rin ang iisipin niya. Kagat-labing tinanggal ko ang nakatapis na tuwalya. Tumambad sa salamin ang aking kahuberan. Ang mapuputi at malulusog kong dibdib na tayong-tayo at naninigas pa ang mga pases. Kinuhanan ko ng picture ang kahuberan sa salamin. Pagkatapos ng kapulyahan ay nagbihis na ako. Excited na akong i-send kay Marcus ang hubad photos ko. You happy, princess? Tanong ko sa anak na karga-karga ko. Katatapos lang niyang sumakay sa kabayo. Yes daddy. I'm super happy. Thank you po. Tuwang sabi niya at hinalikan ako sa pisngi. You're welcome, princess. Hinalikan ko din siya sa pisngi. Thank you din po, mommy. Bilang niya sa ina. You're always welcome, baby. Nakangiting sabi naman ni Claudia na humawak sa braso at bewang ko at hinalikan sa pisngi si Daisy. Naramdaman ko pa ang pagdikit ng matigas niyang dibdib sa braso ko na alam kong sinadya niyang idikit. Hindi ko na lang yun pinansin, let's eat lunch first bago tayo bumalik sa hotel. Sambit ko at sumakay sa golf cart na maghahatid sa amin sa restaurant. Panay ang daldal ni Daisy habang nasa daan kami. Ang dami niyang kwento tungkol sa mga nakikita niya sa paligid. Curious siya sa maraming bagay. Masaya ako na masaya siya. Kahit papaano ay nag-e-enjoy din ako. Here, princess. Inumang ko sa bibig ni Daisy ang hipon na binalatan ko. Binuka naman niya ang bibig at sinubo yun. Yummy daddy. Sambit niya. Ngumiti lang ako at hinalikan siya sa buhok. Samubo na rin ako ng pagkain. Pumasok sa isip ko si Neva. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Hindi ko pa natitingnan ang cellphone kung may reply na siya. I miss her already. Hindi na ako makapaghintay na mag-Lunes na agad. Daddy, nilingan ko si Daisy. Yes, princess. Si mommy rin po subuan niyo ng shrimp. Nakangiting sabi ng anak ko at tinuro ang ina niya. Tumingin naman ako kay Claudia na may ngiti rin sa labi. Bamantong hininga ko at nagbalat ng hipon. Tinusok ko yon ng tinidor at inumang sa bibig ni Claudia. Agad naman niyang binuka ang bibig at sinubo ang hipon. Thank you, Han. Malambing na sabi niya. Hindi ako umimik at tinuloy lang ang pagkain. Nilingan ko si Daisy na humahajijek. Bakas ang saya sa kanyang mukha. Masaya siya kapag magkakasama kaming tatlo. Nakaramdam ako bigla ng guilt dahil sa plano kong pakikipaghiwalay sa mommy niya. I'm sorry, princess. Pero maiintindihan mo rin ako. Nang matapos kaming kumain ay bumalik na kami sa hotel namin para magpahinga saglit. Mamayang hapon ay pupunta naman kami sa ibang lugar. Lumundag ang puso ko at sinalakay ng init ang katawan ko sa tumambad sa akin pagbukas ko ng inbox. Mga nude pictures yon ni Neva na sinend niya sa akin. Halatang bagong shower siya. Para tuloy sinisilihan ang puwit ko at ang kargada ko ay kumikislat na. Nag-uumpisa na rin akong pagpawisan. Are you okay, Han? Lumingon ako kay Claudia na nakatingin sa akin. Frente siyang nakaupo sa couch at nakaunan sa hita niya si Daisy na tulog na. Tumikim ako at tumayo. Yeah, I'm okay. Lalabas lang ako sandali. May tatawagan lang ako. Sinong tatawagan mo? One of my important investor. Tumaas ang kilay niya. Bakit hindi mo na lang siya tawagan dito? Bakit kailangan mong lumabas pa? Daisy is sleeping. Ayokong ma-interrupt ang tulog niya. Sabi ko at naglakad patungo sa pinto at lumabas. Sa labas ako ng hotel nakarating. Agad-agad kong tinawagan si Neva.
Nakatatlong ring bago siya sumagot. Hello daddy. Kinagat ko ang ibabang labi kasabay ng muling pagkislot ng alaga ko nang marinig ko ang malambing na boses niya. Thank you, daddy. Bigla kasi kitang namiss kaya naisipan kong senador Dan ka ng pictures ko. Mahina akong tumawa. I miss you too, sweetheart. Pero hindi simpleng mga pictures mo ang sinend mo kundi hubad pictures mo. Damn baby you're so naughty. Tumawa siya. Yung tawa niyang nagbibigay kiliti sa kargada ko. Open your inbox, daddy. Binaba ko nga saglit ang tawag at tiningnan ang inbox. Muntik pa akong mapamura ng malakas. Ang pilya kong nobya ay sinend lang naman ang picture ng pempem niya. Lalo tuloy nagwala ang karagada ko. Prepare yourself on Monday sweetie lalamugan kita.